Simula nung pumasok yung dalawang teams na yun, Sino yan? nagka-leche-leche na yung buhay ng mga PBA players. Kasi nga, ang nangyayari is puro mga yung iba farm team na lang. I agree with Noli Ayala. Of course. Bakit magjo-join ka pa? To promote lang your brand? Kawawa naman yung mga players mo. So mga idol, pag-uusapan natin itong trending at napakainit na pasabog itong binitawang statement ni former PBA Commissioner Noli Ayala sa kanyang interview dyan sa spin.ph. Ganun din, tatalakayin natin ang mga komento at mga suggestions ng ilang mga ex-PBA players ukol nga sa unti-unting pagbagsak nitong Philippine Basketball Association or PBA. Pero mga idol, maglalambing muna ako sa inyo ng like and share sa video natin ngayon. At kung bago ka pa lang napadpad dito sa ating channel, pakiclick naman ang subscribe button, pati na rin yung notification bell, idol, para lagi kang updated tuwing meron tayong ilalabas na video dito sa Maestro Coach TV. So mga idol, recently nagkaroon ng interview sa isang content episode itong ilang mga PBA players, itong sina Cardona, itong sina Jerwin Gaco, and of course, yung kanilang mga mainstay host, itong sina JJ Helterbrand at itong si Rico Meyerhofer. Doon sa interview na yun, sinabi ng ilang mga ex-PBA players na ito na mula nang dumating daw itong dalawang teams na ito, ang tinutukoy nila itong Kia Sorrento nung araw at ito namang Blackwater, ang pagkakabanggit nga ay Black Tubig. Ang dagdag pa nga nitong si Mac Cardona nung araw, nung siya ay naglalaro pa sa Global Port, ay nasa 30,000 per month lang ang kanyang tinatanggap na sweldo. Binanggit din niya na 30,000 din lang ang tinatanggap na buwanang sweldo nitong si L.A. Revilla. So kung ikukumpara natin yan sa minimum, which is supposedly nasa 70,000 ata per month ang minimum ng PBA, so something is really going wrong dyan sa PBA. Kung ito man ay totoo. Actually, maging itong si JJ Helterbrand ay parang nagulat nung sinabi nitong si Captain Hook na nasa 30,000 a month lang ang tinatanggap niyang sweldo noon sa Global Port. Samantalang kalakas-lakasan noon ni Captain Hook during those days. Pero ang mas nakakagulat sa lahat na revelation nitong si Captain Hook ay meron daw isang PBA player. Bagamat ayaw niyang bigyan ng pangalan, pero meron daw isang PBA player na kilala niyang naglaro pero hindi tumatanggap ng sweldo sa kanyang PBA team. So talagang nakakagulat itong revelation na ito nitong si Captain Hook. Dahil kung tutuusin ay malalaki dapat ang sinesweldo ng mga PBA players. Lalo na kung ikaw ay active at maganda naman ang pinapakita mong performance. Pero ang mas nakakagulat kung ito man talaga ay totoo, paano ito nakakalusot sa commissioner ng PBA? At meron pa silang tinatawag na PBA Board of Governors. Kano sweldo niyan dati? 30K. May libre pa naglalaro doon dati, nalaman ko pa. Simula nung pumasok yung dalawang teams na yun, Sino yan? nagka-leche-leche na yung buhay ng mga PBA players. Actually, nagsimula itong discussion ng ilang mga PBA players nito or ex-PBA players, I should say, doon sa statement na binitawan nito namang ex-commissioner ng PBA itong si Com Noli Ayala. Ayon nga dito kay Noli Ayala ay walang lugar talaga sa PBA. Yung kapansin-pansin na mga teams na sasali-sali sa PBA pero parang walang intensyong manalo, walang intensyong mag-champion. So hindi man diretsyahan na may binanggit dito sa interview na ito sa spin.ph itong si Com Noli Ayala. Pero alam natin, ang tinutukoy dito nitong si Noli Ayala ay yung mga teams dyan sa PBA na tinatawag na ng mga fans at ng ilang mga ex-PBA players na mga farm teams. Ito yung mga teams na talagang, kumukuha sila, nag-aagawan sila sa mga first draft picks, sa mga first round picks, pero later on, ipinamimigay lang nila sa walang kakwenta-kwentang mga trades yung mga players na yan. Saan ba nanggagaling yung salitang jargon na farm teams na yan na madalas nababasa natin sa komento ng ilang mga basketball fans na nag-oobserba sa performance nitong PBA. At ngayon naman ay naririnig natin na revelation ng ilang mga ex-PBA players na yan. Nanggaling yung jargon na farm teams, yung mag-aalaga ba ang isang team ng mga malalakas, mga potential players, pero kinalaunan, magugulat ka na lang, yung inaalagaan nila na mga top players nila ay napupunta na lang sa malalaki at mayayamang mga teams diyan sa PBA. So doon nanggaling yung salitang farm team. Kumbaga sa isang palaisdaan na parang fish pond, ay nag-aalaga ka ng malalaking mga isda, then later on, kapag kayong mga isdang yon ay malaki na at matataba na, ay saka mo ngayon ibebenta sa market.
So doon nang galing yung farm team na termino na yan. Sa isang part pa nga ng interview nitong si Rico Meyerhofer dito kay Jerwin Gaco, hinamon niya ito, na pangalanan niya sino-sino ba yung mga observation nila na tinutukoy ng mga farm teams dyan sa PBA. At hindi nga umatras itong si Jerwin Gaco doon sa challenge nitong si Rico. Ang sabi niya, itong mga teams kagaya ng Global Port na ngayon ay Northport, itong Kia Sorrento na ngayon naman ay Terra Firma Jeep. At idagdag pa natin, yung binabanggit naman itong si Captain Hook, itong si Macmac Cardona, itong Black Tubig o ang tinutukoy niya ay itong Blackwater. Ba't galit ka? Hindi ako galit, nagpapaliwanag lang ako. So, sino ang team na sinasabi mo? Magbigay ka ng team. Farm team? Northport. Global North, Port, oo. Northport. Port, Global Port, Northport. Terra Firma. Oo. Kia dati, Kia, Tierra Firma. Actually, sang-ayon din itong si ex-PBA MVP player. Naging MVP ito ng PBA, itong si JJ Helterbrand. Whereas ang sabi niya, tama yung pinupuntos nitong si Noli Iyala na ano pang silbi kung ang isang team ay sasali sa isang torneo, sa isang tournament kagaya ng PBA, pero wala ka namang layunin na manalo o mag-champion. Well, pamilyar tayo dyan, may kilala tayong ganyan. Sumasali sa isang tournament pero walang planong manalo. Ang sabi niya, learning experience lang. Ayon naman dito kay Mark Pingris na dati ring naglaro sa PBA at saka sa ating Gilas Pilipinas, ang ganda ng suggestion niya. Dapat around 3 to 4 years muna bago payagan ang isang PBA team na i-trade ang kanyang rookie para makontrol ang lantaran o talamak na paglipat ng mga top prospects sa malalaking mga teams o mga mayayaman na mga team dyan sa PBA. Ang nangyayari kasi nakikipag-agawan sa mga top collegiate players itong mga tinutukoy nilang mga farm teams di umano. Pero later on, kapag medyo hinug na at napatunayan na may ibubuga talaga ang isang rookie player, ay magugulat na lang tayo na napupunta na lang ito sa malalaking mga teams o yung mga tinatawag nila na mga mayayamang mga teams dyan sa PBA. Dagdag pa nitong si Pingris na dapat makapag-isip ng paraan ng PBA, lalo na itong commissioner, na protektahan ang karapatan ng mga rookie players para hindi sila naabuso, lalo na sa usaping minimum wage o ng kanilang mga sweldo. Para sa ganon, maiwasan din yung maramihang paglipat ng mga top collegiate players natin papunta sa iba't ibang mga liga, lalo na sa ibang bansa. Well, kung titingnan natin on a closer look, hindi naman siguro natin masasabi na anti-PBA itong mga players na ito. Maganda nga ito na nire-reveal nila kung ano yung totoong nangyayari sa PBA para ma-vindicate din, mabigyang katwiran din yung matagal ng battle cry, mga sinasabi ng mga basketball fans na talagang may problema sa loob ng PBA sa kanilang sistema na nagiging dahilan ng unti-unti nitong pagbagsak. Ang gusto ng mga players na ito, ang gusto ng mga fans ay ma-save muli itong PBA at manumbalik ito sa dating ningning at sigla bilang pangunahing liga dito sa Pilipinas. If my memory serves me right, mga idol, natatanda natin itong team ng Alaska. During those days na ang coach nila, itong si Coach Tim Cone, ay naka-Grand Slam pa ito. At talaga naman, ang lakas ng dating ng Alaska, of course, liban pa sa Ginebra at San Miguel, ay talagang isa ito sa malaking team at malakas na team dyan sa PBA. Pero nagulat na lang ang lahat, maging itong team ng Alaska ni Uy Teng Soo ay hindi na rin nakatiis at totally nag-back out na sila at umalis na sila dyan sa PBA. At ang naririnig natin, bagamat mabait pa nga itong si Uy Teng Soo, hindi siya masyadong nagbibitaw ng masasakit na salita dyan sa pamunuan ng PBA, pero kagaya ng alam natin, hindi man nila ito sinasabi ng direkta, pero alam ng mga fans na ang isa sa dahilan talaga ng paglisan sa PBA ng Alaska ay ang kawalan ng balanse, yung kawalan ng sistema, maayos na sistema ng PBA. Actually, maswerte pa itong PBA kahit papano nandyan pa ang Barangay Ginebra na talagang malakas pa rin ang hatak sa mga Filipino basketball fans. Pero wag na lang sanang hintayin nitong PBA na tuluyan silang manghina at hindi na makarecover. Kaya't ngayon pa lang itong sinasabi ng mga ex-PBA players, isama natin yung mga komento ng maraming mga basketball fans at ilang mga coaches na naglalabas din ng kanilang saloobin dito sa maling sistema ng PBA, dapat it's about time. Kumilos na, seryosohin ng PBA itong mga sinasabi ng mga tao sa kanilang paligid para makarecover pa sila habang may panahon pa. I like it, I love it, I want some more of it. Ikaw naman, idol, ano sa tingin mo? Totoo nga ba na may farm team sa PBA at kung sino-sino ang mga ito?
At sa tingin mo, anong mga dapat pang gawin na mga precautionary measures nitong PBA para manumbalik ito sa dati nitong sigla? I-comment mo lang yan sa ibaba, idol. At kagaya ng dati, ituloy natin doon ang ating masarap na kwentuhan. Dito sa Maestro Coach TV.